Nagwawala po yung China dahil sa pagpirma ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Maritime Zones Act, saka sa Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Yan po si Mao Ning, kapatid ni Mao Diggs. China strongly opposes the Philippines Maritime Zones Act. Alaman kayong magagawa. Sinusukat ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung talagang saan ang resolve ninyo. Best friend ng ating Pangulong Bongbong ang Amerika. Yung Amerika, matik, nagpalabas kaagad po. A day after na pirma ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Maritime Zones Act, nag-react agad po yung Amerika. Suportado anya namin. US backs New Philippine Maritime Zones Law. Diba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin po yung panggagalaiti ng China ni Mao Ning. Di daw sila sang-ayon. Of course, di kayo sang-ayon. Kami hindi din sang-ayon sa mga ginagawa ninyo. Sa amin po, legal. May recognition ang international community. Kasi UNCLOS mismo ang nagsabi na kami yung may karapatan. We have the sovereign rights sa area yan. Sabi ng China, illegal daw at null and void. Kasi daw, ang claim ng China are grounded in history, in international law, including the UNCLOS. Baliktad man po yung sinasabi ninyo. Talagang mga sinungaling kayo. UNCLOS nga, may ruling yung UNCLOS. Pabor sa amin, paano grounded sa international law? Yung mga claims ninyo. Napakalinaw yung arbitral ruling ng UNCLOS. Tapos sabay panakot mga kababayan. Sabi ni Mao Ning, China reserves the right to take all measures necessary in response to any actions by the Philippines based on the newly signed laws. Subukan lang ninyo na pumasok. Ngayong may legal basis na kami, magkakasubukan na. Yung mid-range missile po, permanent na inilagay ng Amerika. Kasi ni-request ng ating armed forces, ni General Browner, gawin na niyang permanent yan dyan sa Cagayan. Pag pumasok kayo dyan, may legal basis na to act, to respond. May batas ng pagbabasihan kasi pirmado na ng ating Pangulong Bongbong Marcos and it is recognized by the international community. And in fact, ngayon nga po lang, mga kababayan, nag-react agad yung Amerika. US backs New Philippine Maritime Zones Law. Ngayon pa lang pinalabas mga kababayan ng State Department. The State Department on Saturday conveyed its support to the country's newly enacted Maritime Zones Act, joining Australia in congratulating the Philippines on the law's passage.
Kita ninyo? Malamang sa malamang, all the countries in the world other than China, i-recognize po ito. Kasi hindi man lang po yung Pilipinas yung magkikinabang nito, pati yung mga bansa na gumagamit sa South China Sea, sa West Philippine Sea, mga kababayan, as their passageway ng kanilang mga kalakal, yung mga barko nila. Ayaw nila sa gustong mangyari ng China. Napakalinaw. Ang China gustong kontrolin po ito na South China Sea, yung ating West Philippine Sea, para sila mag-impose ng will nila. Hindi ka basta makakadaan dyan. Kasi teritoryoan niya namin yan. Identify na po mga kababayan dito sa bagong batas, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Nagustuhan po ng mga bansa kaagad. Ang una yung Australia and this time yung Amerika. Kaya nasa likod natin ang mga bansang ito. Hindi nila papaintulutan ang pagmamalabis po ng China. So sabi dito sa balita, the statement was issued as China protested the law and promised to take all measures necessary to continue protecting its claims in the South China Sea. So sabi po ng Amerika, ang aming bansa niya, the United States supports Philippines enactment nitong Maritime Zones Act na pinirmahan kahapon ng ating Pangulong Bongbong. The Maritime Zones Act aligns Philippine domestic laws with the 1982 Law of the Sea Convention and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sabi po ng State Department spokesperson na si Matthew Miller. Ang batas anyang ito defines the Philippines' internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at saka itong continental shelf in line with the convention. Rekonosido po nila kasi walang kontra doon sa arbitral ruling. Naka-align siya eh. So sabi po ni Miller, other nations anya including fellow members ng Association of Southeast Asian Nations have enacted similar legislation over the years. Kaya niya yung passage ng Maritime Zones Act ng ating bansa, ng Pilipinas, is a routine matter and further clarifies Philippine maritime law. Nililinaw lang nito mga kababayan para alam ng buong mundo. So, itong ating Maritime Zones Law, siguradong sunod-sunod na po na i-recognize ng mga bansa sa buong mundo. Kaya nga po yung NAMRIA, magpapalabas na sila ng panibagong map na kasama na po ang West Philippine Sea. At ipapadala sa mga embassies all throughout the world para ma-distribute sa mga bansa at malaman nila na itong lugar na to ay teritoryo po natin. May sovereign rights tayo at tayo lang ang may karapatan na mag-exploit ng mga resources within the exclusive economic zone. Kasi exclusive nga, alangan naman exclusive, nangimasok yung ibang tao. Di ba? Kaya ang strategy po ng China, i-infiltrate yung ating bansa, yung ating gobyerno mismo. Gusto nilang maglagay ng friendly sa kanila para yung kanilang mga pagsasamantala sa atin ay magtagumpay sila sa kanilang mga pagsasamantala sa atin. Kaya tandaan po ninyo, lahat ng pro-China na mga politiko, never ninyo mga kababayan na iboto sa 2025 elections, lalo na po sa 2028. Reject all the pro-China politicians. Huwag paluloko po sa kanilang mga propaganda. Kaya sabi po ng State Department ng Amerika, sabi po ni Miller, the United States values Philippine leadership in upholding international law, particularly in the South China Sea, and calls on all states to comport their maritime claims to the international law of the sea as reflected in the convention. Paliwanag naman po mga kababayan ni UP Institute of Maritime Affairs Law of the Sea Executive Director J. Batong Bakal na ito anyang Maritime Zones Act
merely clarified the exact meters and bounds of the country's jurisdiction in the South China Sea that were fully aligned with the international law. In a forum, sabi naman po ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na yung Washington niya would continue standing with Manila in upholding a rules-based order dito po sa South China Sea. Inulit niya na yung Amerika, along with other like-minded states niya, unequivocally backs the 2016 arbitral tribunal that invalidates Beijing's so-called historic rights over the vital sea lane. Invalido po ang mga claims ng China, yung 9-dash line nila na hindi nga nila maayos yung claim nila. May 9-dash line, may 10-dash line. You see, wala man kumikilala po, kundi sila-sila lang, hindi man nila pag-ari po ang mundo. Tama? Gusto na lang nilang ubusin yung mundo. Pati sa Manila at mga cities ng iba-ibang bansa sa mundo, may Chinatown. You see, sa Manila may Chinatown. Delikado yan na Chinatown. Mga ilang siglo mga kababayan, sabihin nila, amin niya yan, tingnan mo na Chinatown. Tulad ng ginagawa nila sa India, pinapangalan ng Chinese yung mga lugar, tapos sabihin, tingnan mo niya, Chinese ang pangalan yan. Yun din ang ginawa nila dito sa South China Sea. Ganon kagulang yung mga Chinese. Kaya mag-ingat tayo sa kanilang mga modus. So sabi po ni Carlson, we are far from alone. More and more nations from East Asia to Western Europe have spoken out to support the Philippines, uphold international law, and urge the People's Republic of China to cease escalatory and dangerous actions that impede the exercise of freedom of navigation and overflight from which all nations benefit. Kaya po, hindi papayag yung mga bansa sa buong mundo kasi yung negosyo nila, kabuhayan nila, apektado pag hindi sila sumuport sa atin. Kaya sumusuporta sila. Kasi hindi man lang po Pilipinas yung magkikinabang dyan. Pati po sila, kasi po, trade routes nga po siya. Dapat hindi makontrol ng ganid na China. Tayo po sa ating batas, doon sa Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, buwelo silang dadaan. Sabi doon sa key features ng batas, ayan po, obligations for foreign vessels and aircraft requires foreign ships and planes to transit quickly. Pwede silang dumaan. Avoid covert activities and comply with navigation and safety regulations. Pwede silang dumaan po. Pero mabilisan lang. Dadaan lang sila. Transit quickly. Bawal na yung ginagawa ng China na nagsosurvey-survey dyan. Nakatingga na po dyan sa dagat. Tapos sinisira yung mga coral reefs. Tapos tatayo sila ng artificial island. Yung mga kalupaan pa, mga lupang panambak, galing pa sa Pilipinas. Nung panahon ni Digong, galing sa Pilipinas yung panambak. Kaya, dapat sana, yung mga artificial islands na yan, kasi galing sa mga bundok ng Pilipinas, Quinari po, dapat, pag-ari talaga yan, babawiin natin yan. Pag-ari yan ng ating bansa. Galing yung lupa sa Pilipinas, forensic examination ninyo. Siguradong ang citizenship ng lupa, Pilipino. Pero ano Mr. Maribel, yung contractor, Chinese eh. Yun na nga po, pinaaboso ni Digong. O ngayon, ano yung mga bawal? Prohibited activities. Prohibits foreign entities from military exercises, intelligence gathering, unauthorized research, and resource exploitation within the Philippine waters. Environmental and security focus, ensures the transit does not compromise national security
or environmental conservation. Sea lane system. Routes determined based on security, safety, environmental protection, and unimpeded transit. So well-defined po yung mga allowed at bawal. Tayo yung mag-enforce ng batas, siyempre, through our naval forces at saka yung ating Philippine Coast Guard. O ngayon, para ma-enforce natin yung bagong batas, yung Coast Guard po bumili ng mga additional vessels galing po sa Fransya. Ito siya, Coast Guard to get 40 French vessels in $438 million deal. Yan yung sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban. Yan So other than itong 40 fast patrol craft, sabi po niya, ang Philippine Coast Guard niya would also get 5 Coast Guard patrol ships mula sa Japan and 4 other locally built vessels. Yung Japan, which has provided 12 patrol vessels sa Philippine Coast Guard, is set to deliver 5 97-meter long patrol vessels to the Philippines between 2027 and 2028. So ito pong mga patrol vessels, yung 20 of these 40 French vessels will be built in France by defense contractor OSIA Shipbuilding and Industries. Yung remaining 20 vessels will be built in the Philippines in a shipyard to be constructed by OSEA as part of its earlier commitments to help the country build 15-meter to 120-meter long patrol vessels on its own. So parte po ito ng tuloy-tuloy na modernization ng ating armed forces para mapangalagaan natin yung ating mga territories. Lalo na po dito sa area ng West Philippine Sea. Ayos pa, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.